nasanay magbanta, nasanay sa Davao, itong si Sara Duterte. Kasi mga kababayan, naalala ninyo yung DDS? Ang DDS talaga po, ang meaning niyan, Davao Death Squad. Ginuso na siya mga kababayan ni Arturo Las Cañas, remember? So yun ang pag-usapan natin. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So ngayong Monday, mga kababayan, day 4 ng impeachment trial ni Sara Duterte. Ayan o, nagre-ready na sila sa Senado. Duterte trial, day 4, NBI executive to testify on alleged hitman contract. The second week of Vice President Sara Duterte's impeachment trial will open today at 2 o'clock in the afternoon with testimony of the NBI Regional Director Jeremy Lotok. O ngayon, establish mga kababayan ng prosecution kung ano yung kakayahan. May kakayahan nga ba si Sara Duterte na mangontrata? May kakayahan na niya. Sinabi niya mismo, may kinausap na niya ako. O di ba, mga kababayan? No joke, no joke. Ayan kasi, mga kababayan, nasanay magbanta. Nasanay sa Davao. Itong si Sara Duterte. Kasi, mga kababayan, naalala ninyo yung DDS? Ang DDS talaga po, ang meaning niyan, Davao Death Squad. Ginuso na siya, mga kababayan, ni Arturo Las Cañas, remember? So yun ang pag-usapan natin. Kaya napakahirap makalusot itong si Sara Duterte. Dito pa lang sa unang tinalakay yung Article 4 sa impeachment, Articles of Impeachment laban kay Sara Duterte. Mahirapan siya ditong makalusot. Ito yung report mga kababayan ng Vera Files ng titulo Conversations with Arturo Las Cañas Part 4 written by Antonio Montalban II. Isang Europe-based Filipino social anthropologist and heritage activist. Siya yung nagkuhan nito, yung author nitong post tungkol mga kababayan sa pakikipag-usap niya kay Arturo Las Cañas. Na-interview niya face-to-face mga kababayan si Arturo Las Cañas. Sabi niya rito, in the affidavit submitted by self-confessed former Davao Death Squad hitman Arturo Las Cañas to the ICC, he mentioned that Vice President Sara Duterte knew and approved the killings that her father had ordered when she was Davao City Mayor. I interviewed Las Cañas face-to-face last November 17 and 18, somewhere outside the Philippines, and he gave more details in support of what he mentioned in the affidavit. Las Cañas said Sara, who is addressed and referred to in Davao with the Visayan endearment Inday, had participated fully in the extrajudicial killings and at times even more brutal and ruthless than her father. He narrated when Ronald Bato de la Rosa, then the police director of Davao City, now an incumbent senator, started the Operation Tokhang. I was called by him about Tokhang and was approved by Sara Duterte. She was the mayor of, at the time. Nakita na ninyo, mga kababayan. Kaya doon sa intent at kakayahan, may kakayahan si Sara, Vice Presidente. Nagawa nga daw, mga kababayan, kung papaniwalaan natin, yung kwento ni Las Cañas as interviewed by Vera Files columnist Antonio Montalban. Mayor pa siya noon. How much more, mga kababayan, na siya ngayon ay Vice Presidente. Kaya maging yung ating Pangulong Bongbong, nagawa niyang pagbantaan. Imagine, ini-imagine niya yung ulo na pugutan at pinagbantaan ng kontrata na daw siya. May kinuha na siyang tao, napapatay kay BBM, kay Lisa Marcos, at saka kay Martin Romualdez. And no joke, no joke. Nasanay kasi, mga kababayan. So may capability siya at resources para gawin. Gamit yun bilyon-bilyon na pondo
mga kababayan. Noon yung kanyang confidential fund sa Davao, bilyon-bilyon. Kaya sabi dito sa balita, sa opisyal na 186 page affidavit ni Arturo Las Cañas na isinumiti sa ICC, taas ang dinawit si Sara Duterte bilang secondary respondent ng kanyang tatay. Ayon kay Las Cañas, nang umupo si Sara bilang alkalde ng Davao noong 2010, ipinagpatuloy at binigyan niya ng sariling branding ang operasyon ng Death Squad sa pamamagitan ng Uplan Tokhang. Ngayon, sabi dito, nang umupo si Sara Duterte bilang alkalde noong 2016, muling pinuna ng COA sa kanilang 2017 audit report na nagpapatuloy pa rin ang sistemang ghost employees sa Davao City Hall. Umabot sa halos 1 billion ang nagastos ng syudad para sa mga kahinahinalang kontraktual sa ilalim ng kanyang termino dahil hindi agad ganap na naipatupad ang mga rekomendasyon ng COA upang ayusin ang hiring system. So ngayon, ang pag-iral ng may mahigit 11,000 ghost employees, napakarami pala po, ay patunay ng isang organisadong makinarya para mag-alaga, magtago at magsahod ng mga sariling tao gamit yung kaba ng bayan. Ang bansag sa kanya doon mga kababayan, sa Davao, Tokhang Queen. So posible mga kababayan na si Sara napapalagiran ng mga armadong elemento. Nandang pumatay sa isang kumpas lang ng kanyang daliri. At sila yung mga ghost employees, mga kababayan doon sa Davao. Yan ang duda ng mga observers. Kaya kung makapagbanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, walang kakurap-kurap. Di ba po, mga kababayan? Ngayon, sabi dito, base sa mga opisyal na audit reports ng COA, sa loob ng 2 termino, si Sara Duterte bilang alkalde ng Davao City, gumastos ang lokal na gobyerno ng kabuang 2.697 billion na piso sa ilalim ng confidential funds. Napakarami. 2016, 144 million. Sa unang 6 na buwan ni Digong, huling 6 months naman po ni Sara Duterte. Yan ang data po, 2017, based sa data po, 293 million, higit sa nadoble matapos niyang hawakan ng buo ang pamamahala. 2018, 420 million yung confidential funds. 2019, 460 million. 2020, 460 million. Kahit nung kasagsagan ng COVID, yung pandemya, 2021, 460 million pa rin. 2022, 460 million. Sa unang 6 na buwan, sa kanya, bago umupo si Baste. Yung confidential funds, mga kababayan ng Davao, based sa official audit, mas malaki pa yung confidential funds sa pinakang mayaman na syudad sa ating bansa. Mas malaki pa sa Makati, mas malaki pa sa Quezon City, sa Manila, mas malaki pa yung confidential funds. Pinakang malaki kay Sara Duterte sa Davao. Ngayon sabi dito, ang 460 milyong pisong taunang pondo ng Davao ay mas malaki pa kaysa sa confidential funds ng mas mayamang lungsod tulad ng Quezon City at saka ang Makati. Sa katunayan, mas mataas pa ito kaysa sa confidential fund ng mismong Armed Forces of the Philippines na nasa 444 million pesos lang noong mga taong yon. Matindi po. So nagpapatunay na ito, bago pa man siya pumasok sa pambansang politika, mayroon na siyang hawak na dambuhalang makinarya ng lihim na traceable na pondo, mga kababayan. Kaya sanay siya magastos po ng 125 million in just 11 days na na-discover po, 24 hours po, na-dispose na, sabi ni Ramil Madriaga sa kanyang affidavit po. So, yun ang tanong, bakit mas malaki ang confidential funds ng Davao kaysa sa confidential funds ng Armed Forces
sa kayang pinakang malaking syudad sa ating bansa, Makati at Quezon City. Pinakang mayaman na yon. Ngayon, tungkol naman po sa mga bank accounts ni Sara, yung BPI account sa Julia Vargas, na ang sabi, joint account daw ito ni Sara with Digong, kanyang tatay. So, base sa pagsusuri mga kababayan, ito yung BPI account number 002433-0695-39 na may laman mga kababayan na 6.7 billion pesos na lihim na yaman, yung na-detect po ng AMLAC. So base mga kababayan sa pagsusuri ng AMLAC, lumalabas na mahigit 2.41 billion pesos ang pumasok at dumaloy sa credits sa joint account na ito sa pagitan ng 2016 at 2006 pala at 2016. Ngayon, nang i-cross-check ang mga random ledger entries na inilabas po ni dating Senador Antonio Trillanes laban sa database ng AMLAC, napatunayan po ng mga eksperto na 100% tumpak at nagmatch ang mga transactions. You see? Ngayon, sa kasalukuyan, sa impeachment trial sa Senado, ibinunyag po ng AMLAC sa Kongreso noon na may natunton sa kabuuan 6.7 billion na halaga ng mga transaksyon sa mga bank accounts na nakapangalan kay Sara Duterte at sa kanyang asawang si Man Scarpio na kinabibilangan daw ng 36 suspicious transactions at mga undeclared income mula 2006 hanggang 2015 na hindi tumutugna naman po sa kanyang salin. Kaya dami pong ipapaliwanag si Sara Duterte pag na-take up na po mga kababayan yung tungkol sa kanyang tagong yaman. So dahil dito po, maaari nang maghain ng sumpena ang House Prosecution Panel sa impeachment court para mabuksan ang halos 2 dekadang financial history ng mag-asawa sa siyam na sangay ng bangko tulad po ng BPI, BDO at saka yung Metrobank. So itong 6.7 billion na lihim na yaman na ito, ang financial na gulugod ng kanyang kapangyarihan. So, kapag ang isang politiko mga kababayan ay nagtatago ng bilyon-bilyon na hindi po diniklara sa SALN, ang ibig sabihin po niyan, kaya niyang punduhan ang isang buong pribadong hukbo na hindi po nauli ng batas. So, ang kanyang banta mga kababayan na ipapatay yung ating Pangulo ay hindi po salita lang. May sapat siyang nakatagong kapital para bilhin ang serbisyo ng pinakang malupit na gun for hire dito sa ating bansa. Tapos, may na-detect pa mga kababayan, nabulgar ito doon sa tawag dito, hearing ng Quadcom. At naulit ito mga kababayan, I mean Committee on Good Government, yata. At naulit ito mga kababayan, doon sa, nung in-invite si Trillanes sa Justice Panel hearing ng impeachment case laban kay Sara Duterte. Yung 181 pala milyong pisong payola mula sa kilalang alleged drug lord associate na si Samuel Uy sa pamamagitan ng mga managers checks kung saan buong family po, pati si Kitty, may payroll, may payola. Pati yung si tawag dito, yung nanay ni Kitty, mayroon din. Ngayon, mismong si Las Cañas mga kababayan, tumukoy dito kay Sammy Oy sa kanyang ICC affidavit bilang isa sa mga sourcing financier daw ng DDS, yung Davao Death Squad. So, talaga pong all of this, ito yung inaabangan mga kababayan
na muling mapag-usapan. Napag-usapan na ito, kaya nga alam natin. Paano ko man ito malalaman kung hindi ito napag-usapan sa Congress? Lumabas na to at narinig na rin ninyo. Kaya lang, naulit ngayon, mga kababayan na pag-uusapan natin kasi parte ito sa magiging topic sa mga susunod na araw sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Sara Duterte. At just to refresh your minds, mga kababayan, idagdag pa yung artikulo sa impeachment na may relasyon sa destabilization. Kasama ito po, mga kababayan, sa reklamo. Ang kanyang pangunguna sa mga rallies para pabagsakin ang yung gobyerno. DepEd Secretary pa siya. Hindi pa nagre-resign. Yung mga maisog rally na ang intention na destabilization and possible people power at paglusob sa Palasyo Malacanang, nandun siya. Hindi man siya umaakyat sa stage, pero nandun siya, mga kababayan. Sabi nga ni Harry Roque noon, na siyang nasa stage, hinihintay lang daw nila yung hudyat ni Sara Duterte na nasa audience para lusubin yung Palasyo Malacanang. Sa Liwasag Bonifacio, yung rally noon. So yung destabilization po, mga kababayan, hindi man niya tinatago, lantaran. So ang pampublikong banta, mga kababayan, ni Sara Duterte, noong November 2024, kung saan hayagan niyang sinabi na I already asked a person, huwag kang hihinto hanggang hindi mo mapatay sila.